Kumusta, netizens? This is Jeremy again at ito yung aking kwento ng budget travel ko sa Bohol. Nais kong ibahagi sa inyo na ang Bohol ay isa sa mga pangarap kong tourist destination dito sa ating bansa. Hindi ko alam na ganito pala kabilis ma-access ang islang ito. At ito ang aking kwento ng isang budget-friendly adventure. So simulan natin ang ating adventure dito sa Cebu. Kasi nandito na ako sa Cebu nung naisipan kong mag-travel to Bohol. So mula sa aking hotel sa Cebu City, I took a cab papuntang Cebu Port. Medyo malapit lang naman. So I took the Fastcraft vessel, Ocean Jet, mula Cebu, bound to Tagbilaran. Ang ticket ay nagkakahalaga lamang ng 800 pesos. And of course, kailangan mo lang magbayad ng 30 pesos na terminal fee. Sobrang saya ng biyahe na to dahil 2 oras lang ang biyahe mula Cebu papuntang Tagbilaran. So pagdating namin dito sa Tagbilaran Port, sumakay agad ako ng tricycle mula Tagbilaran hanggang Panglao. Bakit Panglao ako nagstay? Dahil nakapag-book na ako ng hotel at ang hotel na ito ay Basa Villa. I also have a separate vlog for Basa Villa and you can find the link in the description below. Basa Villa is really a true gem at it costs only 2,600 per night. And the reason why I picked this hotel, bukod sa napakasimple niya, and it's located right here in Panglao, ay malapit lang dito yung simbahan. Meron din ditong malalapit na magagandang beaches sa Bohol, at malapit dito yung mga convenience stores and ATMs. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi lang yan, meron pa itong napakabilis na internet access sa mga rooms and anywhere in the hotel. And meron din silang in-house restaurant para wala ka ng problema sa iyong mga meals. So the next day, simula na ng countryside day tour. Siya nga pala, nakapag-book ako ng day tour sa Jan Adventures kasama ang iba pang mga travelers. Ilalagay ko rin yung link sa description ng video. Swak na swak ito sa budget because ang binayaran ko lang is 800 pesos for the tour. Syempre hindi pa kasama yung mga entrance sa mga spots na pupuntahan namin today. So, ang first naming pinuntahan ay ang Python and Butterfly Sanctuary. By the way, yung mga kasama ko dito sa travel na to ay marami kami from different countries. So nakakatawa that you get also to share some of your travel stories with foreign travelers here in the Philippines. At sobrang nakakatawa din na gustong-gusto nila mag-visit dito sa Philippines dahil katulad nga nitong sa sanctuary, we were able to still save sanctuaries para sa mga iba't ibang variety of butterflies and of course ating mga pythons. Meron ding iba't ibang animals na nandito sa sanctuary. So I suggest para doon sa mga nagbabalak na pumunta ng Bohol, mas maganda talaga pag nag-book kayo ng day tour or countryside day tour kasama din ng mga ibang travelers because your activities are already outlined. So at least hindi kayo mamumroblema kung saan pa yung mga susunod na pupuntahan nyo because everything is already arranged and organized. So di ba nakakatuwa that when you visit a place like this in Bohol, dahil sobrang established na ng tourism dito, they will arrange your tour. So para ikaw mismo as a traveler ay hindi ka na mahirapan kung ano pa ang mga places na dapat mong i-explore. And dito sa sanctuary, you'll get up close and personal sa mga pythons and don't forget to take a selfie. Our next destination, walang iba, the man-made forest. At tingnan nyo naman isang kamangha-manghang experience. Sa unang tingin mo lang, akala mo'y nasa ibang bansa ka dahil sa malalapad na mga puno na magkakatugma-tugma. Pero hindi ito. Ito ay isang man-made na forest. And sinisikap talaga ng mga Boholanos na mapanatili ang kagubatan dito sa province. Our next stop, this is the Tarsier Conservatory. Isa itong must-see spot dito sa Bohol para sa mga wildlife enthusiasts katulad natin. And of course, alam naman natin, ang tarsier ay isa sa mga pinakamaliliit na primate sa mundo at ang Bohol ay isa lamang sa mga lugar na maituturing na home
of Tertiary. Sa conservatory na ito, makikita natin yung mga tertiaries up close and personal. So as I mentioned, yung day tour package natin na hindi pa kasama yung mga entrance. So katulad nitong sa conservatory, they will be asking you to pay for the entrance or environmental fee. Again, this tertiaries are considered already extinct. So it's really a rare opportunity to see these tertiaries in their natural habitat. Kaya yung ganitong experience is very unique. So every time you plan, or if you're planning to go to Bohol, and if you're planning to get a Bohol adventure, don't forget to see this conservatory of Tertiary. And syempre, after our visit to the Tertiary Conservatory, agad tayong pumunta sa isa pang iconic na spot dito sa Bohol, ang view deck na magbibigay sa atin ng kahanga-hangang tanawin ng pinagmamalaking Chocolate Hills. Alam naman natin, the Chocolate Hills are natural wonder, and this is actually one of Bohol's most famous attractions and one of the Philippines' most famous. These hills are not your typical mountain formations dahil nakita nyo naman yung distinct shape and colors. During the dry season, they turn chocolate brown, hence the name Chocolate Hills. The best part of this travel is the opportunity to visit beautiful places here in Bohol, here in the Philippines, and have conversations with foreign travelers as well, na meron din silang mga beautiful reasons for visiting the Philippines. Aside from all of these places, we also stopped at different spots in Bohol like the Baclayon Church at the Blood Compact statue. So marami pa kaming pinuntahan. The next day, I devoted it for beaching. Nag-beach ako sa Dumalian Beach Resort sa Panglao, Bohol. And on the next day, I took a tricycle going back to Tagbilaran Port and another fast craft vessel going back to Cebu. And that's our budget travel in Bohol. So sobrang budget-friendly lang ng travel na ito. Marami ka pang pwedeng libutin sa Bohol, but just for this once, sobrang bilis lang, and I have very limited time of exploring Bohol. Ito lang muna. Again, this is Jeremy, and thanks for watching.